Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng Sapporo Adventure namin ni Lulu, pumunta kami ng Patchwork Road, Shikisai no Oka, Shirogane Blue Pond, Shirahige Falls, at ng Furano Farm Tomita. Ito yung kasama sa tour na nakuha namin sa Klook na tinatawag na Hokkaido Summer Limited. Kaya mga katropa, muli sana ninyo kaming samahan sa aming munting paglalakbay. Good morning, Sapporo. So today is our 5th day dito sa Sapporo, Japan. And for today's video, pupunta tayo ng Furano Farm Tomita, Shikisai no Oka, Blue Pond and Waterfall, and Patchwork Road. So yun yung in-avail namin na tour sa Klook. Ang pangalan ng tour na yun ay Hokkaido Summer Limited. So samahan nyo kami. Ang oras natin ay 7 o'clock in the morning. Dito kami naglalakad ni Lulu sa Odori Park. Napakalamig ng umagang ito. 12 degrees Celsius. According sa weather forecast, ang maximum temperature for the day ay 20 degrees. Papunta kami ni Lulu doon sa meet-up point sa exit 31 ng Odori Station. According doon sa notice ng tour organizer, alis yung tour bus sa meet-up point at exactly 7:40 AM. And at least 15 minutes before daw ng departure ay nandun na yung mga nag-avail ng tour. So talagang inagahan namin ni Lulu dahil mga 15-minute walk din mula sa Apa Hotel hanggang doon sa exit 31 ng Odori Station. Andito na tayo sa meet-up point ng tour. Hinahanap na lang namin yung tour bus and yung tour guide. So ito yung exit 31. Ito, yan yung exit 31 ng Odori Station. Ito yung bus na sasakyan natin. Ang oras natin ay 7:30 in the morning and nakasakay na kami ni Lolo dito sa tour bus. So at exactly 7:50 alis na raw tong bus na to. No waiting time daw sila, and according dun sa tour guide, ang next stop natin ay after 2 hours. So kung kailangan daw mag CR and kung may kailangan bilhin, merong malapit na Lawson dito. And puno daw yung bus kaya may mga assigned seats na. Okay, so see you later. Ang oras natin ay 10:15 in the morning.
So after more than 2 hours, andito na tayo sa ating first destination. Ang pangalan ng lugar na to ay Shikisai no Oka. And according dun sa ating tour guide, meron tayong 1 hour para explore ang lugar. So by 11:15 dapat nakabalik na tayong lahat sa bus. Yung tour nga pala na to na avail namin sa Klook for less than 3,000 pesos. Na-avail namin siya more than 1 month before nung target date namin. And habang papalapit yung date, nagmamahal siya ng nagmamahal. And meron siyang 5 destinations na pupuntahan. Una yung Patchwork Road na nadaanan na natin. Unfortunately, hindi titigil yung bus doon, dadaanan lang. Next nga is itong Shikisai no Oka. Then next is yung Shirogane Blue Pond, Shirahagi or Shirahigi Falls, and last yung Tomita Farm. According sa ating tour guide, tapos na ang winter season dito sa Sapporo or dito sa Hokkaido. So we are now entering the spring season daw. Ayan. Pero yung mga bundok dun sa malayo, hopefully nabibigyan ng justice dito sa camera ko. Pero ayon sa akin nakikita, ayan, may mga snow cap pa. Yung mga flowers daw dito hindi pa full bloom. Ang full bloom daw niya is around June, July to August. Gaya nito oh. So ang pangalan pala niya ay Grape Hyacinth. Ayan oh. Pero ang ganda niya. Dito ang gaganda na ng mga flowers. Napakalawak ng farm na to, hindi kaya ng 1 hour. Pero sulitin na lang natin kung ano yung binigay na oras sa atin. Ito, Grape Hyacinth pa rin. Ang ganda siguro niyan pag full bloom na. Ito mga farm tractor na to. May hila siyang cart. Iniikot niya yung mga tourist. Yan, ito. Ang ganda dito, tama nga yung sabi ng tour guide, napaka-relaxing ng ambience niya dito. Ang ganda dito sa side ng mga turnips. Siya. Yun oh, yellow. Gandun! Hindi na natin kayang lumayo pa, talagang napakalaki nitong farm na to. Meron na lang tayong 15 minutes para i-explore yung lugar. Ang bilis ng 1 hour. According doon sa tour guide, yung kanilang company nag-arrange din ng private tour. So kung gusto daw ninyo ng medyo slow-paced na tour, as much as possible, private tour. Pero syempre, mahal yun. Dito lang tayo sa budget meal. Today is Monday, kaya hindi ganun kadami yung tao. Pero during weekends daw, napakarami din ng mga turista dito. So kung gusto niyo na hindi masyadong crowded itong farm na ito, i-schedule ninyo yung tour ninyo ng weekdays.
Sa pa nga pala kung medyo meron kayong motion sickness or mahiluhin kayo sa biyahe, mas maganda bago magsimula ang tour, uminom muna kayo ng Bonamine. Nakakahilo yung kalsada papunta rito. Sobrang sigsag niya. Pero after naman ng sigsag, napakaganda na. As in, sulit naman yung view. Dito sa entrance ng farm, merong bilihan ng soft ice cream. Sa halagang 450. At ito naman yung kanilang souvenir shop. Yung bayad nga pala dun sa farm tractor na pwede sakyan ng turista is 500 yen para sa adult and 300 yen naman para sa mga bata. Andito naman tayo sa next stop natin. Ang tawag dito ay yung Shirogane Blue Pond. So meron lang daw tayong 30 minutes para i-explore yung lugar. Andyan na yung Blue Pond sa likod nitong mga puno. So nakalagay doon sa marker niya ay 90 meters. Pero ito, parte na ng Blue Pond to. Ito itsura ng Blue Pond. Ang kulay niya pala ay Tiffany Blue. So yun, may mga, ayan, zoom natin. Ayan, may mga patay na puno sa gitna. Actually, nakakadagdag pa siya ng beauty sa pond na to. Ganda. Ito, may hawak si Lulu na blue ice cream sa tabi ng Blue Pond. Yung ano nito, pinanggawa nito galing. Yun daw. Yung pinanggawa daw ng ice cream galing doon. Pero siyempre, joke lang. Konting ingat lang kayo pag nagpupunta dito. Dito banda wala ng railings. Sabi nung ating tour guide, kakaiba rin daw ang effect nitong Blue Pond pag winter. Sarap. Ayun. So, masarap daw yung ice cream. Yung blue ice cream na gawa sa Blue Pond. Pabalik na kami ni Lulu sa bus. Meron na lang tayong 5 minutes. Medyo maikli yung 30 minutes para explore yung lugar. Pero anyway, malapit lang naman yung lalakarin papunta dun sa parking area. According naman sa tour guide natin, pwede naman mag-extend ng oras. Yun nga lang, maapektuhan yung ibang tour or yung ibang destination. Iikli yung oras doon. So, mas maganda kung susundin na lang yung allotted time. Make the most out of it. Yun na lang siguro ang magagawa natin. Pero in fairness, ang bait ng ating tour guide na si Mr. Hikaru. Ang galing niyang mag-explain. Magaling siyang mag-Mandarin at magaling din siyang mag-English. Ten years na raw siya dito sa Japan and kumuha siya ng masteral sa Hokkaido University. Andito na tayo sa third destination natin, ang Shirahige Falls. So 15 minutes lang daw tayo dito. May mga snow pa dun sa tuktok ng bundok.
So ito yung Shirahigi Waterfalls. Less than 3 minutes away lang siya from the Blue Pond. Ganda talaga ng bundok doon, no? May mga snow pa. Tapos ito yung waterfall. Yan, no? Ang bilis lang ng 15 minutes, pabalik na tayo dun sa bus. Di man lang dinagdagan ng another 5 minutes. Pero anyway, yun lang naman siya. Makikita lang yung waterfall sa baba ng tulay. And ito lang naman yung ating bus. Ang oras natin ay 12:45 PM. So andito na tayo ngayon sa Furano Herb Garden. Dito na tayo magla-lunch and magstay tayo dito ng 1 hour 15 minutes. So yun. Kain muna tayo. Napaka-pleasant ng weather dito sa Furano. Hindi siya ganun kainit at hindi rin ganun kalamig. Ito yung weather na masarap maglakad sa labas and masarap din matulog. So anyway, kain muna tayo. Ang oras natin ay 2:20 PM. And andito na tayo sa Farm Tomita. So ito na yung last destination natin. Ito itsura ng Farm Tomita. Mukhang katutubo lang ng mga halaman nila dito. According dun sa ating tour guide, from June to August, maganda magpunta dito. So dito 45 minutes lang tayo. Itong pangalan nito ay Scarlet Sage. So maliliit pa siya. Dito naman ay ang kanilang souvenir shop. Mga products na gawa sa lavender. And dito sa loob ng souvenir shop nila merong tindahan din ng soft ice cream na lavender. Ito pati yung motorsiklo nila na ginagamit dito, kulay lavender din. Pasok tayo dito sa nursery nila. Ito na yung mga lavender. So siya ay isang Noshi Hayazaki lavender. Ito naman mga geranium. So yun lang yung Farm Tomita, paikot lang siya. Pag ganun, yung para sa mga tourist. Actually pwede pa lumayo kaso nga
Limited yung ating time dito. 45 minutes lang. Dito sa may entrance, meron din silang souvenir shop. And tindahan din ng soft ice cream. Ang oras natin ay 5:10 ng hapon. And andito na tayo sa Odori Station. Mas maaga yung naging dating natin kaysa sa schedule. Naka-schedule lang dating niya 5:50 pa. So ngayon 5:10. Nag-enjoy naman kami ni Lulu dun sa tour. Medyo bitin lang sa oras. Pero anyway, ganun talaga ang mga tour. Kailangan na maging stricto sa oras para matapos ang itinerary. Kudos nga pala dun sa ating napakabait na tour guide na si Hikaru. So dahil sa iyo, naging meaningful at enjoyable ang aming tour. So ngayon, pabalik na kami ni Lulu ng hotel. Iwan lang namin yung iba naming gamit and mamaya magdi-dinner kami. So dito ko na rin po tatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. And see you on our next Sapporo vlog. Bye-bye!